Sabi nito sa akin, "Tingnan mo, gagawin pa akong artista nitong isang ito." Iba rin ang humiling ng tulong. Alam mo namang hindi ako marunong magsinungaling. Paano kung mabuking tayo? Nakataas pa ang kilay ko habang nagtatanong sa kanya. It's just for a show. Just be yourself. Saka ang mahalaga may maipakita lang akong girlfriend doon para hindi ako kulitin ni Lola. It's really hard to turn her down, especially in front of everyone, he said in a formal tone. Sa bagay, may point naman siya. So, anong gagawin ko kung sakali man? Is that a yes? Umaliwalas ang mukha nito. Hinawakan pa nga niya ang iyong dalawang kamay ko at tila nagsusumamo ang mga mata. Ano pa bang magagawa ko? Kaibigan kita. Ayoko namang mapilitan kang magpakasal sa hindi mo gusto. Or worst, magkaroon kayo ng problema ng lola mo dahil alam ko naman kung gaano kayo kalapit sa isa't isa. Sabi ko. Lalong lumapad ang pagkakangiti niya at pinisilpisil pa ang mga kamay kong hawak-hawak pa rin niya hanggang ngayon. Very gentleman si Alexander, kaya kahit hinahawakan niya ako ay hindi ako nakakaramdam ng mali siya. Yes, thank you Christina. After this, ask me any favor and I will do it for you without a doubt. Tura nito at tila sumusumpa pa. We're friends, so naturally I would help you. Saka maliit na bagay lamang iyon kumpara sa dami ng naitulong mo sa akin, lalo na noong nagsisimula pa lamang ang business ko. Katuwiran ko sa kanya. Medyo nagulat pa ako nang bigla niyang halikan ng mga kamay kong hawak niya kanina. Thanks again Christina. How I wish you could give me a chance to be more than just your friend. I just frowned with what he said. Nakipagtsikahan pa siya kay May at nagpamigay ng ilang regalo sa mga taga-barangay bago tuluyang umalis. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ayaw mo pang sagutin niyang si Alexander. Halos 2 taon nang nanliligaw sa'yo yan. Grabe, may ganyan pa palang katyagang lalaki ngayon. Sa bagay, kung kasing ganda at sexy mo nga naman, worth it na rin. Komento ni May. Kaya napalingon ako sa kanya. Nagniningning ang mga mata nito at maluwang ang ngiti sa mga labi na akala mo ay nagde-daydreaming. Huwag mo na kasing ipilit dahil talagang kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Tugon ko at inumpisahan ng ligpitin ang mga naiwang kalat kanina. Wala akong katulong kaya natutuhan ko ring gawin ang halos lahat ng mga bagay. Pasalamat na lamang ako kay May at sa pamilya niya na naging malaking tulong sa akin noong nagbubuntis pa lamang ako hanggang sa mga anak na ako. Kung wala sila ay hindi ko alam kung paano ko nakayanan ang lahat ng pinagdaanan ko. Christina, magtapat ka nga sa akin. Ano ba talaga yung totoong dahilan kaya lahat ng lumiligaw sa'yo ay binibigo mo? Baka naman kasi hindi ka pa nakaka-move on doon sa tatay ng mga anak mo noon. Seryosong tanong nito. Kaya medyo napatatda ako. Ito talagang ganitong topic ang iniiwasan ko. Dahil halos ganito rin ang tanong na Alexander kanina. Kung ano yung sagot ko noon, ganun pa rin hanggang ngayon. Hindi pa ako handang magmahal muli. Salamat na lamang at hindi niya na ako sinundan nang dumiretso ako dito sa kusina. Pinakiramdaman ko ang sarili ko at sinubukang tanungin ang sarili. Kung bibigyan ko ba ng pagkakataon ang puso kong magmahal muli. Sa totoo lamang, nung unang mga buwan na umalis ako sa tirahan namin sa Tagaytay, ay ilang beses ko rin na pinangarap na hahanapin ako ni Charlie. Sa laki ng impluwensya niya, kung gugustuhin niya ay mahahanap niya ako. Pero hindi nangyari. Kaya siguro nga, nakalimutan niya na rin niya ako. O kaya, baka may iba na siya. Hindi malayong mangyari iyon. Lalo at sa isip at puso niya, pinagtaksilan ko siya at mas pinili ko ang mga anak ko kesa sa kanya. I lifted my head when someone suddenly entered my office.
It was my eldest sister, and she's smiling happily to me. I tried to smile back, but I failed. I think I already lost the ability to smile genuinely since my wife left me without any warning. It was all my fault. Dahil sa katangahan ko, nawala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nawala ang nag-iisang babaeng kayang magpangiti sa akin at magpasaya ng puso ko. I tried my best to locate her until now, but to no avail. Minsan hindi ko malaman kung ano pa bang silbi ng pera at impluwensya ko, dahil hindi rin naman ito nakakatulong para muli ko siyang makita. Or maybe, ayaw na talaga niyang magpakita dahil sa lahat ng pasakit at paghihirap na idinulot ko sa kanya. Hey, little brother, you look like a handsome hermit. What's with the unkempt appearance? It is so unlike you, she commented as she sat in the couch. She has a paper bags, and then I remembered she went out of town for the past week. Maayos niyang inilapag isa-isa ang mga paper bags na dala niya sa center table. Saka muling humarap sa akin. I still look handsome, though biro ko sa kanya. Wala pa rin bang progress ang paghahanap mo kay Christina? It's been more than 3 years, Charlie. I understand that you love her and that you're suffering from her absence. Pero huwag mo namang pabayaan ang sarili mo. Look at you. You're a total mess. Kung ako si Christina at makita kita ulit, I don't think I will like you. Her words sank deep in my brain and pained my heart more. But I can't do anything about it. I just miss her so much. And I felt like my life is nothing without her. She's the air that I breathe and the reason I want to continue living my life. But my hope of seeing her again is slowly fading, so as my will to live. Kasalanan ko iyon lahat, ate. Kung nakinig lang ako sa kanya at hindi nagpadaig sa matinding pagsiselos at galit ko, hindi sana siya lumayo. We could have been very happy now with our child. My voice cracked due to the heaviness of my heart. Hindi ko maiwasang mapahilot sa noo ko dahil sa pagsungaw ng mga luhang kanina ko pang pinipigilan. At ang pinakamasakit sa lahat, wala naman akong ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili ko rin. Nagpadala ako sa matinding selos at galit, kaya nasaktan ko ang babaeng mahal ko. Tumayo si ate mula sa kinauupuan at lumapit sa akin. Niyakap niya ako at hinagod ng marahan ang likod ko. Sa laki kong tao ay hindi ko na napigilan ang magpahagulhol. Kahit kailan, hindi ko akalaing iiyak ako ng ganito dahil lang sa babae. Pero hindi lang siya basta-bastang babae. Dahil siya ang asawa ko at ang nag-iisang nagmamay-ari ng puso ko. Nasasaktan ako sa nakikita ko sa iyo, Charlie. You might be very cold and ruthless on the outside, but I know how warm and soft you are to the people you love and care about. Kung ayaw na talaga magpakita sa iyo ni Christina, then I think it's time for you to move on. Malumanay na payo nito sa akin. Kahit gaano pa man kabanayad ang boses ng ate ko, ay hindi ko maaaring tanggapin ang sinasabi niya. No, ate. I can't move on from her. I'd rather die than give up on her. Maybe God is punishing me for my stupidity and for all the pain I've caused her. Hinawakan ni ate ang mga balikat ko at iniharap sa kanya. I was compelled to look at her eyes. Malungkot at puno ng pag-aalala ang mga titig na iyon. I will help you find her, okay? Just promise me that you will not forget to take care of yourself too. And please, visit mom and dad. It's been 3 years and you're still not talking to them. Pahayag nito sa akin na may kalakip na pangako. The moment I discovered the truth behind the hotel incident, I almost wanted to kill myself.
And from that day on, hindi ko mapapatawad ang lahat ng nanakit kay Christina at naging dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. I can still remember it clearly. Zoom it well. Utos ko sa gwardiya pagkatapos naming makita kung sino ang nag-deliver ng mga bulaklak sa bahay ko. After that, I made a copy of his picture and give it to my personal investigator. After 2 days, lahat ng impormasyon tungkol kay Michael de la Cruz ay nasa kamay ko na. I went to visit him in his condo unit in Ortigas. Halatang gulat na gulat ito nung makita ako. It only means he knew who I was. I need to talk to you, Michael. I told him in my coldest possible tone. Halatang pinipilit nitong magtapang-tapangan sa harap ko, pero hindi naman maipagkakaila ang takot sa mga mata niya. Medyo magulo ang loob ng unit niya, pero hindi ko na pinansin dahil mas mahalaga ang pakay ko kesa sa tirahan niya. Why did you send flowers to my house? Agad kong tanong sa kanya. Kahit tagumpay niya ang itago ang emosyon sa mukha niya ay hindi naman maikakaila ang kaba niya dahil sa paglilikot ng mga kamay niya. I'm sorry sir, pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagkakaila nito, ulang na lang ay basagin ko na ang mukha niya dahil sa kasinungalingan niya. Pero pinili kong magtimpi dahil siya lang ang magiging daan sa katotohanang hinahanap ko. Then, how are you going to explain this? Singhal ko at inilapag sa harap niya ang mga larawang kuha sa CCTV mula sa labas ng gate. Bumaba ang tingin niya sa mga larawang nasa harap niya at pigil itong napasinghap. Lalong naging malikot ang mga mata niya na tila naghahanap ng lugar na pwede niyang takbuhan para makatakas. Sa hitsura niya ngayon ay alam kong hindi na siya mapagkakaila. That's not me. Tulirong sambit nito. Iba ang ikinikilos niya sa sinasabi ng bibig niya. Halata na rin ang panganginig ng mga labi at kamay niya. I'm not going to do anything to you as long as you tell me why you sent my wife those damn flowers with a note under my name. Ramdam ko na ang pag-usbong na matinding galit sa kalooban ko. Kaya kung hindi pa siya magsasalita, ay siguradong bubulagta siya ngayon sa harapan ko. Nag-umpisa siyang pagpawisan ng malamig at halatang hindi alam kung paano sasagot. Kaya dinagdagan ko pa ang warning ko sa kanya para lalo siyang mataranta at mapilitang magsabi ng totoo. And one more thing. I will also reveal some evidence of you committing fraud and embezzlement if you try to deceive me. Saad ko, kaya lalo siyang nabalisa. Nanlaki ang mga mata niya at tila tinitimbang ang mga bagay na naglalaro sa isip niya ngayon. Sir, napag-utusan lang po ako. Huwag niyo po akong idedemanda, sir. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Bigla ay pagmamakaawa nito. Natigilan ako at lalong nag-alab ang galit na kanina ko pang tinitimpi. Napag-utusan? Sino namang malakas ang loob ang magtatangkang banggain ako? Then, tell me why did you send those fucking flowers and who told you to do so? I yelled at him and he began to tremble in fear. Naiirita na ako ng sobra kaya hindi ko na mapigil ang pagkuyom ng mga kamao ko. Maging ang mga paghinga ko ay bumigat dahil sa pagpupuyos ng dibdib ko. It's your cousin. She planned everything dahil ayaw niya sa napangasawa mo. Sabi niya. Uhututan ka lamang daw noong pera niya. Kaya gumawa siya ng paraan para tuluyan ka lumayo sa kanya. Nanginginig na pahayag nito. Halos lumuwa ang mga mata ko sa galit at pagkabigla sa sinabi niya. Cousin? Are you referring to Catrice? Asik ko sa kanya. Siya lang naman ang naiisip kong may galit kay Christina sa lahat ng mga pinsan ko. The man in front of me is shivering in fear while I am shaking with so much fury and
and devastation. Yes sir, siya rin ang dahilan kaya naiba ang resulta ng examination nyo. Hindi po totoong baog kayo sir. Na-blackmail lang niya yung kaibigan yung doktor dahil may hawak siyang sex video nito sa ibang babae. Patuloy na pagtatapat nito. Sa buong panahon ng pagtatapat nito ay hindi siya makatingin sa akin ng diretso dahil sa takot. Nagimbal na ako ng husto sa mga huling sinabi niya. I'm not impotent. So, it means that the child in my wife's womb is really mine. She wasn't lying. She's completely innocent of every crime thrown at her and forced to leave me. This can't be happening. No, I hurt her and insulted her beyond repair, only to find out that she's blameless for everything. I almost killed Dave and now in a coma fighting for his life. Pakiramdam ko ay sasabog na ang ulo ko sa mga katotohanang nasa harapan ko ngayon. Hindi ko akalaing ganito katindi ang kailangan kong malaman at pagdaanan. And worst of all, the worst, Christina fell a victim and I was one of the perpetrators for her sufferings. What about the hotel? Nanlilisik ang mga matang tanong ko kaya lalo siyang nahintakutan sa akin. I know I look like a monster now, but he has to wait because I can even be worse than the devil itself. Matalik na kaibigan ko ang may-ari ng Olympus Hotel, kaya madali lang para sa kanya na iset up ang asawa niyo roon. Kahit si Dave ay hindi alam na ganoon ang magiging plano. Ang alam niya lang ay doon sila mag-uusap ni Christina. But something else happened. Saad nito na lalong nagpakulo ng dugo ko. Halos mawala na sa katinuan sa mga nalaman ko. Dahil hindi ko maisip kung gaano kabigat ang kinakailangang pagdaanan ni Christina dahil sa akin. This can't be. I will make Catrice see blood. In just 3 days, the hotel staff that helped Catrice to set up my wife in that hotel got fired and became blacklisted in any company. So, no one is going to hire them unless they won't experience my wrath. Now that I already knew everything, I will make Catrice life a living hell. She will suffer 100 more misery than me and my wife because of her wickedness. Sir, ano pong plano niyo kay Michael? What if he betrayed you and tell Catrice that you already knew her evil doings? Tanong ng assistant ko, kaya naputol ang pag-iisip ko. Tiningnan ko siya ng diretso at pinag-cross ang mga braso sa harap ng dibdib ko. He won't betray me, or else I will send him to hell. I answered him with my usual tone. Kahit madalas akong nakaingil at galit magsalita, ay hindi na nagugulat itong PA ko dahil sanay na siya sa akin. Pinipili ko ang mga taong nagtatrabaho sa akin kaya alam kong maasahan siya, lalo na sa trabaho niya. Sir, I already contacted the biggest enemy of your cousin's pharmaceutical company and handed them the evidence of her company's issue regarding falsified medicines. Kung maaalala niyo sir, kayo ang nagsalba sa kumpanya ni Ma'am Catrice para hindi ito magsara dahil sa ilang paglabag sa batas na ginawa ng kanyang business. We also learned that her company is secretly selling forbidden drugs at a very high price. Hindi nila kayang galawin si Ma'am Catrice at ang kumpanya niya dahil sa takot nila sa'yo. Mahabang salaysay nito sa akin. And that's right. Just because Catrice was important to me, I even covered some of her crimes. Tapos ganito pa ang gagaganti niya sa akin? Pero tapos na ako sa kanya. Dahil kahit lumuha pa siya ng dugo, ay hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa aming mag-asawa. Tell them, I am no longer connected to Catrice and her company. I will also ask my lawyers to help me withdraw all my investments and shares to her company. Uunti-untiin ko ang pagbagsak niya hanggang sa gumapang siya sa putikan.
kung saan siya nababagay. Formal na sagot ko. Hindi ko maiwasang pagdilima ng paningin sa tuwing maaalala ko ang mga masakit na salitang pinakawalan ko sa harap mismo ng asawa ko. I hurt her both physically and emotionally dahil lang sa nagpakatanga ako. If only I listen to her and investigate further, maybe our situation today is different. Siguro ay hindi niya ako iiwan. Now, I don't even know what happened to her and our child. Mismong pamilya niya ay walang kaalam-alam sa kinaroroonan at kalagayan niya. Copy, sir. Tutuloy na po ako para maumpisan ko na ang mga pinapagawa niyo. Paalam nito at bahagya pang yumukod. Binigyan ko lamang siya ng tango saka siya umalis. The next day, I visited Catrice in her office. She looked ecstatic the moment she saw me at agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako. She even kissed my cheek that I almost threw up in disgust. I want so badly to break her neck right now, but I can't. I need my revenge in the worst way possible. This is a great surprise. Ngayon mo lang ulit ako dinalaw sa opisina ko. Halika, maupo ka muna at magpapahanda ako ng coffee. Yaya nito at tahimik lang akong sumunod. She instructed her secretary through the intercom. Tinitingnan ko ang bawat galaw niya at hindi ko maiwasan ang pagtatagis ng mga ngipin ko sa nararamdaman kong pagkasuklam. Minahal ko siya bilang nakababatang kapatid kahit hindi kami magkadugo. Pero siya rin pala ang sisira ng buhay ko. Agad kong inayos ang mukha ko nang lumakad na siya papunta sa akin. So, how are you, Charlie? I was so busy in the past few weeks that I can't come to you. After what happened to you, are you alright? Nag-aalalang tanong nito na halos magpasuka sa akin. And boy, I was so close to punch her face to tear her mask. Siya na yata ang pinaka-plastic na taong nakilala ko sa buong buhay ko. She's so good at pretending that she didn't know anything about what happened to my wife. I'm in the dark right now, Catrice. And all I want to know is the truth. As to why Christina left me for another man. I told her sadly, if she could pretend in front of me, I can do it too. Kung nagawa niya kaming mapasakay sa lahat ng kahayupan niya, I will make sure that she will suffer worse. Charlie, you know I'm always here for you, right? Forget about Christina. Kung nakaya kanyang lokohin sa kabila lang lahat ng pinakita mo sa kanya, then, she's not worthy of you. Ako, Charlie, hindi kita sasaktan at lolokohin. Iaalay ko ang buong buhay ko para sa'yo. Titig na titig ito sa akin habang sinasabi ang mga katagang iyon. And I swear, I use all the strength I have in me not to slap her for her hypocrisy. Pero sasakyan ko ang gimmick niya at ipalalasap ko sa kanya ang paghihiganti ng isang Charlie Moretti. Even her life is not enough to repay all the sufferings she brought upon us. Let's drink, Catrice. I want to drown myself with alcohol so I could forget my pain. I suggested to her. Lalasingin ko siya at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay siya na ang magiging usap-usapan ng lahat. Ginawa niyang masamang babae si Christina sa paningin ng lahat dahil lamang sa masamang gawa niya at mga kasinungalingan niya. It's time for her to have a dose of her own medicine. We decided to drink in a balcony of prestigious hotel. Mas sikat ang hotel, mas maganda. Hinayaan ko siyang uminom ng uminom habang kunwari ay sinasabayan ko siya. Hanggang sa masiguro kong lasing na siya, ay sinimulan ko na ang gusto kong gawin. Catrice, I want you right now. I told her in a most sensual way. Agad siyang napangiti at ang mapupungay niyang mga mata ay tumingin sa akin na nagbabaga sa pagnanasa. Hindi ako makapaniwalang kaya niya akong tingnan ng ganito. Nahihindik at nadidiri ako.
I'm all yours, Charlie. Noon hanggang ngayon, ako lang ang nababagay sa'yo at wala nang iba. That's why I'm so happy that I already got rid of that woman. Agad na nagtagis ang mga bagang ko sa sinabi niya. Kaya marahas ko siyang itinayo upang dalhin sa kwarto kung saan magaganap ang unang bahagi ng paghihiganti ko sa kanya. We rode the elevator at halos lungay-ngay na siya sa matinding kalasingan. Pero ang mga kamay niya ay nagpipilit gumapang sa aking katawan, ngunit mabilis akong umiwas. Noong nasa hallway na kami papunta sa suite na uukupahin namin at binayarin ko para makaniig niya, ay namatay ang ilaw sa koridor. Gaya ng plano at ipinasa ko siya sa lalaking sumalubong sa amin. The man is wearing my perfume. That's why Catrice won't notice that she's already with a different man now. Nang ganap na silang makapasok sa kwarto, ay saka pa lamang ako nagtungo sa katabing kwarto nito upang hintayin ang mga susunod na mangyayari. I sat in front of the monitor where all the events that taking in the place in the other room are now showingly vividly. Napakalinaw na hindi ko maiwasang hindi mapangiti ng malapad. Kitang-kita ko ang mabilis na paghalik ni Catrice sa lalaking kasama niya ngayon na inaakala niyang ako. They started undressing each other and I can't believe na paniwalang paniwala siya na ako ang kaulayaw niya ngayon. Ang katalik niyang lalaki ngayon ay isa sa mga tauhan ng kaibigan kong si Marcus. Marcus is the most powerful mafia boss in Asia, and he promised to help me to get my revenge on Catrice. This is the beginning of it, and a lot worse is waiting for her. I closed the laptop after taking a copy of their sex video and left the hotel. Nagising akong mabigat ang katawan at masakit na masakit ang ulo ko. Nang gumalaw ako ay nakita kong may katabi ako. Saka ko naalala ang mga nangyayari kagabi. Damang-dama ko pa rin ang init na pinagsaluhan namin ni Charlie kagabi. Kahit lasing ako ay hindi ko maikakaila kung gaano ako kasaya kagabi habang nagsisex kami ng ilang ulit. Nakatalikod ito ngayon sa akin kaya isiniksik ko ang sarili ko sa kanya. Saka ko siya niyakap mula sa likuran habang nakapikit. Nagising yata ito dahil umungol at hinawakan ng kamay kong nakayakap sa kanya, saka umikot upang harapin ako. At ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang makitang hindi si Charlie ang katabi ko ngayon. Nakangisi ito sa akin na tila nagnanasang galawin akong muli, kaya bahagya akong lumayo sa kanya pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Charlie? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya, saka ko siya tiningnan ng masama. Ngumisi lamang ito sa akin at walang sabi-sabing idinantay ang hawak niyang kamay sa namumukol ko at buhay na buhay niyang katawan. Charlie? Sinong Charlie? Ganyan ka ba kainit? You just had an amazing sex with me last night at ngayon naman, ibang lalaki na naman ang hinahanap mo. Nang iinsultong tura nito, mabilis na nagngit-ngit ang kalooban ko kaya pilit kong binabawi ang kamay ko pero lalo lamang humigpit ang pagkakahawak niya rito. Sukang-suka ako dahil ikinikiskis pa niya ito sa alaga niya at lalo pang naghuhumindi ngayon. Bitiwan mo ko. Si Charlie ang kasama ko gabi at hindi ikaw. Sigaw ko sa kanya at lalo pa akong nagpumiglas mula sa kanya. Pag itong tumawa, saka bumangon at hinila ako papalapit sa kanya. Aaminin kong nakaramdam ako ng takot dahil sa uri ng tingin niya sa akin. Sigurado akong si Charlie ang kasama ko kagabi at hindi ang demonyong lalaking ito. Habang pilit kong inaalala ang mga huling nangyari kagabi, ay lalo lamang sumasakit ang ulo ko. Hindi pa ako tapos sa iyo. Maganda at sexy ka, kaya hindi naman siguro masama kung susulitin na kita, di ba? Nakangising sabi nito at saka marahas akong pinihinila palapit sa kanya. Pakiramdam ko ay hihiwalay na ang kamay ko sa katawan ko sa lakas ng pagkakahatak niya. Demonyo ka,
Wala kang karapatan sa akin. Bitiwan mo ko. Pilit akong kumakawala sa kanya kahit sumisirit ang sakit ng ulo ko. Pero tila bakal ang mga bisig nito at agad akong inihikang muli sa kama. Saka siya pumatong sa akin. Kahit anong gawin kong pagpupumiglas ay walang epekto sa kanya. Sadyang napakalakas nito at walang sabi-sabing sinibasib ako ng halik. Masyadong marahas ang mga halik niya hanggang sa matikman ko na ang dugo sa mga labi ko dahil sa pagkakagat niya rito.